Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 3 verse 19. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Hakbang tungo sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, isang challenge po sa ating mga Kristiyano ay yung pong lumakad ng may pag-ibig. At dito po sa talatang ito, in order for us na ma-experience daw po natin yung fullness of God sa ating buhay, ano po, ay dapat po malaman natin yung pong pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, very challenging po maging Kristiyano. Ano po, kasi alam ko po ito, no? Marami sa atin akala natin pag naging Christian ka na, madali ang lahat. Ano po? Actually, mapapagtagumpayan mo yung mga problema sa buhay, pagsubok, yung mga kakulangan, ano po. Pero isa sa pinakamahirap, alam niyo po, yung pong ikaw ay magkaroon ng kagalit, kaaway, katampuhan, ano po, mismo sa church, ano po, kung saan ikaw ay ma-stumble. Kaya alam niyo po, maagang ipinakita sa akin ito ng Panginoon noon, ano po. Kasi nung nag-start po akong maglingkod sa Diyos, akala ko po ang sikreto sa ministry ay yung marami kang alam na mga Bible verses, ano po. Pero totoo lang po, yung pong knowledge, nakakapagpalaki po yan ng ulo. Kaya kung kayo po'y marami ng alam sa Biblia, hindi po yun sign na kayo ay matured na. Ang isa palang palatandaan na ikaw ay nagmamatured sa pananampalataya, ay yung pong ikaw ay marunong ng magmahal. Kaya tandaan niyo po ito, no? Sa ministry, hindi po yan pagalingan sa gifts, skills, talents, talino. Ang sikreto po sa ministry para tumagal po kayo ay matuto tayong magmahal katulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin. Ano po? Kasi alam niyo po, ang basis dapat po ng pag-ibig natin sa ating kapwa ay yung pong God's love, yung agape. Hindi po human love kasi yung human love po may limitasyon po yan eh. Naghihintay po yan ng kapalit. Ano po? At yung pong pag-ibig ng tao, kadalasan po nagfe-fail po yan. Ano po? Pero yung pag-ibig po ng Diyos, ano po, unlimited po yan. Ano po? Lagi po yang nagbibigay, nagpapatawad, umuunawa. Kaya yun po dapat nating matutunan. Kaya minsan po sa aking paglilingkod sa Panginoon, na-stumble din po ako. Naranasan ko pong matisod sa isang kapatiran. Alam niyo po, inilagay ng kaaway sa aking isipan, yung ganito pong pag-iisip, ano po, sabi ko noon kung ganito rin lamang ang makakasama ko sa church, mabuti pa, babalik na lang ako sa sanlibutan. Kaya nag-backslide po ako, ano po, bumalik po ako sa sanlibutan. Salamat na lamang po at mahal ako ng Panginoon. Ano po, at pinaintindi niya sa akin yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 9 na kapag ikaw ay namumuhi sa iyong kapatid, lumalakad ka sa kadiliman. Kaya bumalik po agad ako sa Panginoon. Na-realize ko, mahirap kapag ikaw ay nasa kadiliman, ano po, mapapahamak ka. Kaya yan po iwasan po ninyo sa inyong paglakad sa Panginoon o paglilingkod sa Panginoon. Yung magkakaroon kayo ng katampuhan, kagalit, o kung kayo nasaktan, nag-nurse po kayo ng bitterness, hinanakit, iwasan po ninyo yan. Ano po? Kasi lalakad ka sa kadiliman, sabi ng Biblia, kung sakaling mamumuhi ka sa iyong kapatid. Kaya alam niyo po, napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Ano? Kasi sabi sa 1 John chapter 4, verse 12, if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Kaya alam niyo po, itong sikreto. Kung kayo po'y masasaktan, ano po, ng ibang tao, ano po, kung kayo po'y makakaranas ng persecution mismo sa mga malalapit sa inyo, mahal sa buhay mismo, ano po, kadalasan nanggagaling dyan ng persecution, or lalong-lalo na sa kapwa kapatiran, ano po, wag po kayong magagalit, magtatanim ng sama ng loob, magtatampo, maghihinanakit. Instead, matuto po tayong mag-bless ng tao. I-bless po natin sila. Ano po yun po ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 21, overcome evil by doing good
Panalangin po natin. Itong mga taong ito, yun po ang tinuturo ng Biblia sa Matthew chapter 5, verse 45. At wag na wag tayo maghihigati. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 19. At ang sabi pa, bless those who persecute you, bless and do not curse. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 14. Alam niyo po, kung gusto niyong tumagal sa paglilingkod sa Panginoon, matutunan po nating lumakad ng may pag-ibig. At yung pag-ibig po, yan ang sikreto para sa isang matagumpay at malagong ministeryo. Yan din ang sikreto kung bakit ang isang Kristiyano nananatili palagi sa liwanag. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala. Pag naluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.